Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang pagpapanumbalik ng lakas at sigla ng kalalakihan sa pamamagitan ng isang 3 minutong ritual sa umaga. Hindi ninyo paniniwalaan kung gaano karaming lalaki na higit sa esento ang gumigising tuwing umaga na iniisip na ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Sila'y tumitingin sa ibaba, tahimik na bumubuntong hininga at tinatanggap ang kanilang pinaniniwalaang pagtanda. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo na yan ay isang kasinungalingan. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na sa loob lamang ng 3 minuto tuwing umaga, maaari kayong magpadala ng isang napakalakas na senyales na gigising sa bahagi ng inyong katawan na matagal nang nanahimik. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 30 taong klinikal na karanasan. Nakipagtrabaho ako sa libo-libong kalalakihan sa buong Amerika, mga retiradong guro, mga veterano ng digmaan, mga dating atleta, mga lalaking minsang inakala na huli na ang lahat para muling maramdaman ang pagiging isang lalaki. At gayunpaman, nasaksihan ko silang bumalik sa buhay, hindi sa pamamagitan ng gamot, hindi sa operasyon, kundi sa isang bagay na mas simple at mas natural. Kita ninyo, ang tunay na problema ay hindi ang inyong edad. Hindi ito ang mababang testosterone. Ito ay ang hindi pagtanggap ng inyong katawan ng tamang biolohikal na hudyat, lalo na sa umaga kung kailan ang inyong sistema ay pinakasensitibo sa pagbabago. At ang matutuklasan ninyo ngayon ay ang eksaktong 3 minutong ritual na muling nagpapagana sa daloy ng dugo, tugon ng hormone, at maging ang inyong paninigas sa umaga nang walang kahit isang tableta. Kaya't manatili sa akin dahil sa loob lamang ng ilang minuto, ibabahagi ko ang isang bonus na hakbang na magdodoble ng inyong mga resulta. At ito ay isang bagay na hindi ginagawa ng 99% ng mga lalaki. Ngunit una, pag-usapan natin kung bakit ang inyong pagkalalaki ay hindi nawala. Naghihintay lamang ito na gisingin ninyo. Bago tayo magsimula, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang isa pang tip na suportado ng agham na idinisenyo upang natural na maibalik ang inyong lakas at pagkalalaki. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos na sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na mas mapagsilbihan kayo. Ngayon, magsimula tayo sa katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Ang inyong pagkalalaki ay hindi bumibigay dahil sa edad. Ito ay natutulog lamang. At kung kayo ay gumigising na walang anumang senyalis ng buhay dyan sa ibaba, huwag magpanik. Ang problema ay hindi pinsala. Ito ay katahimikan. At ang katahimikan ay maaaring baligtarin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. 1. Ang iyong pagkalalaki ay hindi bumibigay. Ito ay natutulog. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tingin sa mga mata ni George, isang 72 taong gulang na pasyente na nakaupo sa aking harapan. Bagsak ang mga balikat. Ang boses ay halos pabulong. "Doc," sabi niya, "sa tingin ko nawala na sa akin ang bahaging iyon. Baka tuluyan na." Lumapit ako. Ipinatong ang kamay sa kanyang braso at sinabi sa kanya kung ano ang sasabihin ko sa inyo. Ang iyong pagkalalaki ay hindi ka binigo. Hindi ito sira. Ito ay simpleng nanahimik. Nakikita ninyo, sa paglipas ng mga taon, maraming lalaki ang napagkakamalang pinsala ang katahimikan. Iniisip nila na dahil walang tugon, tiyak na may mali. Ngunit ang totoong nangyayari ay ang mga sistemang responsable sa pagka-excite, daloy ng dugo, mga nerbiyos at mga hormone ay tumigil sa pagtanggap ng malinaw na mga senyales.
Hindi dahil sila ay masyadong matanda na para gumana, kundi dahil hindi sila hinihilingang gumana. Ang iyong katawan ay tumutugon sa kung ano ang ibinibigay mo dito. At kapag walang paggalaw, walang mensahe, walang intensyonal na hudyat, ang iyong pagkalalaki, tulad ng isang kalamnan na hindi kailanman ginamit, ay nagsisimulang matulog. Ngunit narito ang magandang balita. Nandyan pa rin ito. Naghihintay na gisingin mo. At ang pinakaunang dapat simulan ay hindi sa isang tableta, kundi sa unang oras ng iyong araw. Dahil maniwala ka man o hindi, ang paraan ng pagsisimula mo ng iyong umaga ay maaaring ang nag-iisang pinakamalaking dahilan kung bakit ang iyong katawan ay nananatiling tila natigil. At ang mga pagkakamali sa umaga na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki, mas nakakasira ito kaysa sa inaakala mo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano mismo ang nangyayari. 2. Ang bintana ng pagkakataon sa umaga na sinasayang ng karamihan sa mga lalaki. May isang panahon, hindi pa katagalan, na ginagawa ko rin ang parehong pagkakamali na ngayon ay ibinabala ko sa aking mga pasyente. Gigising akong groggy, kukusutin ang aking mga mata, at bago pa man ako tumayo, nag-i-scroll na ako sa mga email, balita, o walang kwentang bagay sa aking telepono. Walang tubig, walang paggalaw, walang tunay na paghinga. Diretso agad sa gulo ng araw. At hindi ko maintindihan kung bakit palagi akong pagod, disconnected, na parang may isang bagay sa loob ko na nagsasara. Ngunit nang simulang kong masusing obserbahan ang aking mga pasyente, mga lalaking nasa 60s, 70s, at higit pa, naging hindi maikakaila ang katotohanan. Ang umaga ay hindi lamang simula ng iyong araw. Ito ay isang biolohikal na gatilyo. At kapag binalewala mo ito, ang iyong buong sistema, mga daluyan ng dugo, mga hormone, maging ang iyong nervous system ay nananatiling kalahating tulog. Hindi ito napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ngunit ang unang 30 hanggang 60 minuto pagkatapos gumising ay kung kailan pinaka-receptive sa paggaling ang iyong katawan. Ito ang oras kung kailan dapat natural na magsimulang muli ang sirkulasyon. Kung kailan nagsisimulang mag-regulate ang iyong mga hormone at kung kailan ang iyong pagkalalaki ay tahimik na naghihintay ng senyales na maging online. Palampasin mo ang bintanang yon at mananatili ka sa low power mode, buong araw pisikal, mental, at sexual. Nakita ko ang mga lalaking nagbago ang kalagayan sa loob lamang ng 1 linggo sa pamamagitan lamang ng pagbawi sa kanilang mga umaga. Kaya, kung ikaw ay gumigising at nagmamadali sa iyong routine ng naka-autopilot, oras na para tingnan ng mabuti kung ano ang iyong ginagawa o hindi ginagawa. Dahil kapag nakita mo ang kapangyarihan ng isang tamang ritual sa umaga, maiintindihan mo ng eksakto kung bakit ang mga nawawalang paninigas sa umaga ay hindi tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa timing. At lahat ito ay nagsisimula sa isang nakalimutang reflex na nagsasabi sa iyong katawan na handa na itong bumangon muli. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano yon. 3. Bakit mas mahalaga ang iyong paninigas sa umaga kaysa sa iyong iniisip? Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Mark, 68 na pumasok sa aking opisina na halatang bigo. Doc, sabi niya, wala na akong pakialam sa sex. Gusto ko lang maramdamang normal ako paggising ko. Gusto ko ang senyales na yon na buhay pa ang katawan ko. Tumagos iyon sa akin dahil ang kanyang inilalarawan ay hindi tungkol sa performance o ego. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kita ninyo, ang paninigas sa umaga ay hindi lamang isang sexual na kaganapan. Ito ay isang pisyolohikal na pananda. Isang built-in na senyales ng kalusugan na gumagana ang iyong circulatory system, na buo ang iyong nervous system, at hindi bumagsak ang balanse ng iyong hormonal. Ito ang tahimik na paraan ng katawan ng pagsasabing,
Narito pa ako, tumutugon pa ako, gumagana pa ako. Kapag nawala ang senyales na yon, madalas na ipinapalagay ng mga lalaki na bahagi lamang ito ng pagtanda. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. Karaniwan itong nangangahulugan na ang iyong mga daluyan ng dugo ay sumisikip, bumababa ang iyong mga antas ng nitric oxide, o humina ang iyong mga kalamnan sa pelvic floor dahil sa hindi paggamit. At ang mas malala pa ay kung gaano ito nangyayari ng tahimik. Walang sakit, walang babala, kundi kawalan lamang. Tulad ng isang bagay na dahan-dahang naglalaho sa background hanggang sa makalimutan mong nandyan pala ito. Ngunit narito ang katotohanan. Kahit na linggo, buwan, o taon na ang nakalipas mula sa iyong huling natural na morning reflex, hindi ito nawala. Maaari itong bumalik. At ang unang hakbang sa pagpapanumbalik nito ay ang pag-unawa kung paano i-trigger ang biological switch ng iyong katawan. Ang switch na muling nagpapagana sa daloy ng dugo ng walang tableta o reseta. At diyan nagsisimulang baguhin ng simpleng 3-minutong ritual na ito ang lahat. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa inyo. Ang agham sa likod ng 3-minutong ritual sa umaga. Noong una kong ibinahagi ang ritual na ito sa aking mga matatandang pasyente, karamihan sa kanila ay tumingin sa akin na parang pinapasimple ko ang kanilang mga problema. 3 minuto, iyon lang tatanong nila. At naiintindihan ko, kapag gumugol ka ng mga taon sa pagsubok ng mga reseta, suplemento, kahit na mga operasyon na may kaunti o walang resulta, ang isang bagay na ganito kasimple ay halos parang nakakainsulto. Ngunit hindi nagsisinungaling ang agham. At ang biolohiya ay tumutugon sa ritmo, hindi sa pagiging komplikado. Ang ginagawa ng 3-minutong ritual na ito ay muling ipakilala ang eksaktong mga senyales na kinakailangan ng iyong katawan: hydration, paggalaw, at biolohikal na panggatong. 2 baso ng plain room temperature na tubig ang nagpapalabnaw ng dugo at nagsisimula sa produksyon ng nitric oxide. Iyan ang molekula na kailangan ng iyong mga daluyan ng dugo upang mag-relax at lumawak, lalo na sa pelvic area. Pagkatapos ay ang paggalaw. 2 o 3 minuto lamang ng magaang pag-uunat, paghinga, o paglalakad sa silid. Sapat na ito upang gisingin ang nervous system at padaluyin ang dugo kung saan hindi ito dumadaloy sa loob ng maraming taon. At sa huli, ang tamang almusal, hindi matamis na cereal o kape sa walang laman na tiyan, kundi isang bagay na nagpapakain sa iyong mga hormone, nilagang itlog, berries, yogurt, at buto. Ang maliliit na pagpiling ito ay nagpapadala ng malalaking mensahe. Sinasabi nila sa iyong katawan, oras na para gumana muli. Nasaksihan ko ang mga lalaking nakaramdam ng pamamanhid sa loob ng 1 dekada na nagsimulang gumising na may buhay sa kanilang katawan muli dahil sa wakas ay ibinigay nila sa kanilang sistema kung ano ang hinihiling nito. Ngunit kung sa tingin mo pa rin ay napakadali nito, maghintay ka lang hanggang sa marinig mo kung ano ang nangyari kay Richard, isa sa aking pinaka-inspirasyonal na mga pasyente, at kung paano ganap na binago ng 7 simpleng umaga ang kanyang buhay. Fee, isang tunay na kaso ng pasyente. Ang pagbabalik buhay. Si Richard ay 66 noong una siyang pumasok sa aking klinika. Isang dating punong guro ng high school. Dala niya ang kanyang sarili ng may tahimik na dignidad. Ngunit makikita mo ang bigat sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang tanong, sa wakas ay nagbukas siya. Ginawa ko ang lahat ng tama sa buhay, sabi niya. Ngunit sa isang punto, binitawan ko ang bahaging iyon ng aking sarili. Hindi sex ang tinutukoy niya. Ang ibig niyang sabihin ay pagkakakilanlan, ang pakiramdam ng pagiging buhay,
Ang simpleng kumpirmasyon sa umaga na naaalala pa ng kanyang katawan kung sino siya. Wala akong ibinigay na reseta. Walang mga pamamaraan. Tanging ang 3 minutong ritual tubig, paggalaw, tamang almusal. Hiniling ko sa kanya na gawin ito sa loob ng 7 araw nang hindi masyadong iniisip. Tumango siya. Ngunit halata kong hindi siya kumbinsido. Pagkaraan ng 1 linggo, nagpadala siya sa akin ng isang maikling email na halos nagpaluha sa akin. Sabi nito, gumising ako kaninang umaga at naramdaman kong bumabalik na ako. Iyon ang sandaling tahimik na hinahangad ng napakaraming lalaki. Hindi performance, hindi yabang, kundi ang pagbabalik ng koneksyon, ng presensya, ng kontrol. Kapag nagsimulang dumaloy muli ang dugo, kapag nagsimulang gumana ang mga nerbiyos, at kapag naramdaman mo, kahit ang pinakamahinang pulso sa umaga, hindi lamang ito pisikal, ito ay emosyonal, ito ay personal. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagbabagong ito ay hindi nangangailangan ng buwan, na sa loob lamang ng ilang araw sa prosesong ito, nagsisimula ng magpadala ang iyong katawan ng mga maagang senyales ng buhay. Iyan ang susunod nating tatalakayin at gugustuhin mong makinig ng mabuti dahil ang mga senyales na yon ay maaaring banayad o hindi ka panipaniwalang malakas. Sik, anong mga pagbabago ang maaari mong asahan sa loob ng 7, 14 at 30 araw? Isa sa mga unang tanong na itinanong sa akin ng mga lalaki ay, Doc, gaano katagal bago ako muling makaramdam ng isang bagay? Ito ay isang makatarungang tanong. Kapag matagal kang nabuhay sa katahimikan, kahit isang kislap ng tugon ay parang isang himala. Ngunit ang totoo, mas tumutugon ang iyong katawan kaysa sa inaakala mo. Kailangan lang nito ng pagkakapare-pareho, 3 minuto sa isang araw, at magsisimula itong sumagot. Pagsapit ng 7 araw, maraming lalaki ang naguulat ng mas malalim na tulog, paggising ng walang mabigat na ulap sa isipan, at higit sa lahat, nagsisimulang mapansin ang maliliit at banayad na sensasyon doon sa ibaba. Ulitin ko, hindi pa buong paninigas, hindi pa, kundi mga kiliti, init, o isang mababang antas ng katigasan sa mga unang oras ng umaga. Ito ang mga unang senyales na bumabalik ang daloy ng dugo. Pagsapit ng 14 na araw, lumalakas ang mga bagay. Nagsisimulang muling magbalanse ang mga hormone. Gumagaan ang iyong kalooban at isang tahimik na uri ng kumpiyansa ang bumabalik. Makikita mo ang iyong sarili na mas tuwid ang tayo, mas malinaw ang pag-iisip, at nang hindi mo namamalayan, nararamdaman mong binabawi mo ang isang bagay na akala mo ay nawala na. Pagsapit ng 30 araw, maraming lalaki ang nakakakita ng buong resulta. Pare-parehong paninigas sa umaga, natural na pagka-excite, at ang uri ng kusang loob na intimacy na akala nila ay tuluyan ng nawala. At lahat ng yon ay nagsimula sa 3 minuto ng intensyon. Ngunit kung sinubukan mo na dati at nabigo, maaaring nagtataka ka. Bakit ito gumagana kung saan hindi gumana ang iba? Ano ang pagkakaiba ng ritual na ito sa mga tableta, mga pamamaraan, at mga pangako? At ang sagot ay nasa kung ano pa rin ang ginagawang mali ng karamihan sa mga lalaki kahit na sinusubukan nilang bumuti. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. 7. Bakit karamihan sa mga lalaki ay hindi nakakabawi at paano ikaw ay makakabawi? Nakita ko na ang hindi mabilang na mga lalaki na pumapasok sa aking opisina na dala hindi lamang ang bigat ng pisikal na pagkabigo, kundi pati na rin ang emosyonal na pagkatalo. Marami sa kanila ang sinubukan na ang lahat. Mga maliliit na asul na tableta, mga turok ng hormone, mga gadget na nangako ng mga himala. At nang mabigo ang mga iyon, tahimik nilang sinabi sa kanilang sarili
ang pinakamasama. Baka ganito na lang talaga ang katapusan para sa akin. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na ang paniniwalang iyon ang tunay na problema. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nakakabawi dahil hinahabol nila ang mga mabilisang solusyon sa halip na muling itayo ang pundasyon. Maaaring itulak ng mga tableta ang iyong katawan sa pagkilos pansamantala, ngunit hindi nila ito tinuturuan kung paano gumaling. Nilalampasan nila ang sistema. Pinapangibabawan nila ang natural na ritmo na inaasahan ng iyong katawan. Kaya sa sandaling itigil mo ang pag-inom nito, lahat ay babalik sa dati. Ang mga lalaking nakakabawi at nananatiling malakas ay ang mga huminto sa pamimilit at nagsimulang muling magkondisyon. Tinatrato nila ang kanilang katawan bilang isang sistema, hindi isang makina. Nagpapadala sila ng tamang mga senyales sa tamang oras ng may pasensya at layunin. At diyan nagniningning ang ritual na ito sa umaga. Hindi nito binibigla ang iyong katawan. Pinaaalalahanan nito kung paano gumana ng natural. May ritmo at mapagkakatiwalaan. Hindi ka sira. Ikaw ay disconnected. At sa sandaling muli mong ikonekta ang iyong isip, hininga, at daloy ng dugo sa iyong pangunahing pagkakakilanlan bilang isang lalaki, magsisimulang magbago ang mga bagay. Ngayon, kung handa ka nang dalhin ito sa mas mataas na antas, kung gusto mong paramihin ang mga resultang nakita mo na, mayroong isang simpleng karagdagan sa rutina na ito na maaaring magdoble ng iyong pag-unlad sa loob ng ilang araw. Ito ay natural, makapangyarihan, at malamang ay nasa iyong kusina na. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. 8. Bonus na suporta, isang sangkap na nagpapalakas ng mga resulta. Minsan, ang mga pinakasimpleng bagay ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Mayroon akong pasyenteng nagngangalang Joel. 74 tahimik, may pag-aalinlangan, at lubos na malaya. Sinunod niya ang ritual sa umaga, tulad ng aking inilahad. Tubig, paggalaw, malinis na almusal. Ngunit pagkaraan ng isang linggo, nagtanong siya, mayroon pa ba akong magagawa para mapabilis ang mga bagay? Ngumiti ako at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang maliit na karagdagan na madalas kong inilalaan para sa mga lalaking tunay na nakatuon. Ito ay walang kakaiba o mahal. Isang kurot lamang ng Himalayan salt at isang piga ng lemon sa iyong tubig sa umaga. Ngunit ang simpleng halo na ito ay may ginagawang makapangyarihan. Ang asin ay nagbibigay ng mahahalagang trace minerals na kailangan ng iyong mga daluyan ng dugo upang mag-relax, magnesium, potassium, sodium sa tamang balanse. Ang lemon ay nagpapasigla ng panunaw, sumusuporta sa atay, at tumutulong sa iyong katawan na mas mahusay na makagawa at mag-regulate ng testosterone. Sama-sama, lumilikha sila ng perpektong panloob na kapaligiran para sa daloy ng dugo at tugon ng hormonal. Karamihan sa mga lalaki ay naguulat na nakakaramdam ng mas mainit, mas malinaw, at mas masigla sa loob ng ilang minuto. Ito ay tulad ng pag-on ng isang biolohikal na switch ng ilaw. Isa na nagsasabi sa iyong katawan, gumising ka, gumana ka, dumaloy ka. Sinubukan ito ni Joel. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik siya na may ngiti na hindi ko pa nakikita dati. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, sabi niya. Ngunit nararamdaman kong buhay na ulit ako. Iyan ang kapangyarihan ng isang dagdag na layer ng suporta na perpektong nakatiming sa mga senyales na nagsisimula ng kilalanin ng iyong katawan. Ngunit kahit na may tamang mga senyales, maraming lalaki pa rin ang nahihirapan dahil nakalimutan nila ang mas malalim na kahulugan sa likod ng proseso. At kapag naintindihan mo iyon, lahat ay nagbabago. Dr. 9.
Ang iyong umaga ay ang iyong mensahe sa katawan. Tuwing umaga, napagtanto mo man o hindi, nakikipag-usap ka sa iyong katawan. Ang paraan ng iyong paggising, kung ano ang pinipili mong gawin o hindi gawin. Ang mga unang ilang minuto na yon ay tulad ng pagpapadala ng isang mensahe. At ang mensaheng iyon ay alinman sa, narito ako, buhay ako ang may control, o ito ay katahimikan. Sa loob ng maraming taon, hindi ko rin ito lubos na naunawaan. Dati, iniisip ko na ang paggaling ay tungkol sa paggawa ng mas marami. Mas maraming suplemento, mas maraming routine, mas maraming patakaran. Ngunit ang natutunan ko at itinuturo ko ngayon sa aking mga pasyente ay nagsisimula ang paggaling kapag muli kang nagsalita sa wika ng katawan. At ang wikang yon ay ritmo, hininga, paggalaw, at pag-aalaga. Iyon ang dahilan kung bakit gumagana ang 30 minutong ritual sa umaga na ito. Hindi lamang ito isang routine, ito ay isang mensahe, isang biolohikal na paalala na nagsasabing, nakatuon pa rin ako ng pansin, hindi pa ako sumusuko, at nakikinig ang katawan. Maaaring hindi ito tumugon sa isang araw o kahit sa isang linggo, ngunit kapag nararamdaman nito, ang pare-parehong pag-aalaga. Dahan-dahan itong muling nagbubukas. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay nagiging mas tumutugon. Nagiging matatag ang iyong mga hormone. Ang iyong nervous system ay nagre-relax sa isang pakiramdam ng tiwala muli. At mula doon, nagsisimulang bumangon ang sigla. Hindi pilit, kundi pinaghirapan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon. Dahil kapag naramdaman ng iyong katawan ang iyong intensyon, hindi na kailangang itulak. Nagsisimula itong gumana dahil gusto nito. Ngunit may isang huling katotohanan na kailangan kong iwan sa inyo. Isang bagay na bihirang marinig ng mga lalaki, ngunit maaaring ito ang pinakamakapangyarihang bahagi ng buong prosesong ito. 10. Huling mga salita. Ganito ka babalik sa kapangyarihan. Gusto kong marinig ninyo ito hindi lamang sa inyong mga tainga, kundi sa inyong puso. Hindi ka kailanman pinabayaan ng iyong katawan. Naghihintay lamang ito ng tamang mensahe, tamang ritmo, tamang sandali para bumalik. At ngayon, ang sandaling iyon ay nasa iyong mga kamay. Nasaksihan ko ang mga lalaking dating pakiramdam ay hindi nakikita. Nahihiya, kahit talunan, mga lalaking inakala na tuluyan ng namatay ang apoy na muling tumayo ng tahimik. Matatag, may dignidad sa kanilang dibdib at buhay na bumabalik sa kanilang mga umaga. At sa bawat pagkakataon, nagsisimula ito sa parehong paraan. Hindi sa isang breakthrough na gamot, hindi sa himala ng isang doktor, kundi sa isang desisyon. Isang simpleng desisyon, ang pagpiling magpakita para sa iyong sarili tuwing umaga sa loob lamang ng 3 minuto. Kapag nag-hydrate ka ng iyong dugo, iginalaw ang iyong mga kalamnan at pinangalagaan ang iyong sistema, gumagawa ka ng higit pa sa pagsunod sa isang routine. Binabawi mo ang pagmamay-ari ng iyong pagkalalaki, ng iyong enerhiya, ng bahagi mo na hindi kailanman tunay na umalis. Naghihintay lamang ito na muling mabuksan ang pinto. Hindi ito tungkol sa paghabol sa iyong kabataan. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa iyong presensya. At kapag bumalik ang presensyang iyon, lahat ng iba pa ay nagsisimulang bumalik sa tamang lugar. Ang iyong focus, ang iyong kumpiyansa, ang iyong intimacy, ang iyong lakas. Ngayong alam mo na ang katotohanan at nasa iyong mga kamay na ang mga kasangkapan, isa na lang ang natitirang gawin. 11. Conclusion. Kaya, narito ang alam natin ngayon. Ang iyong pagkalalaki ay hindi nawala. Ito ay natulog. At sa loob lamang ng 30 minuto bawat umaga, maaari mo itong gisingin muli. Nakita ko ito kay Richard, kay Joel,
Sa hindi mabilang na iba pa na huminto sa paghihintay ng himala at nagsimulang magpadala ng tamang mga senyales. Tubig, paggalaw, nutrisyon, ginawa ng may pagkakapare-pareho at pag-aalaga. Iyan ang tahimik na landas pabalik sa kapangyarihan. At kung walang nagsabi nito, sa'yo ka makailan. Hayaan mong ako na ang magsabi. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka pa masyadong matanda. At ang iyong pinakamagagandang umaga ay maaring nasa hinaharap pa. Ang kailangan mo lang gawin ay magsimula.